Okay mga kanoisy, next video. Matalik na kaibigan ni Erica may isiniwalat. Ano Ano kaya naman yan? kaya ito mga kalingap? Ano kaya yan? Any hint or guess? So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman to kay Erica. Grabe talaga si Erica, man. Sobrang relevant niya dito sa YT, ano? So, yan yung panonoorin natin kahit hindi na siya active ba. Nag-i-exist pa rin talaga siya sa YouTube, no? Especially ganyan, meron pa lang yung lolo niya or whatsoever. So, ang video ito ay mula kay Kalingap TV. Meron ito pamagat na, hala, may bago na namang lumalabas na issue. Grabe! Erica, sakdalan ang pagsinungaling. Kalingap Rab. So, ang video ito ay mula kay Kalingap TV, ano? Tapos yun, credits na rin kay Mr. Kalingap Rab. So, support nyo yung mga yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganito reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalibutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, hala, may bago na namang lumalabas na issue. Grabe, Erica, sakdalan ang pagsisinungaling. Question mark? Kalingap Rab. So, like, comment, share, subscribe. Stop. Kaibigan ni Erica may isiniwalat. Ano naman Ulit-ulit, kaibigan pala. Matalik na kaibigan ni Erica may isiniwalat. Ano Ano kaya naman yan? kaya ito mga kalingap? Ano kaya yan? Any hint or guess? Guess, yeah. Yan ang atin ng malalaman mamaya mga kalingap. Okay. Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga kalingap. Like the video. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. Yun, tapusin. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Support nyo rin yan guys, yung mag-amang Kalingap, ano. Isang sekreto ni Erica isiniwalat ng kanyang kaibigan. Ano kaya yan? Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang mga nakaraang mga nangyayari kay Erica noong siya pa ay hindi pa ito umalis sa Team Kalingap. Si Erica ang pinakamaswerte dati sa lahat ng mga Kalingap Angels mga Kalingap dahil si Erica ang pinakamaraming natatanggap na mga regalo gamit at pera noong siya pa ay hindi pa umalis sa Team Kalingap. For sure, agree kayo doon. Kung nanonood kayo mula pa man dati ay nakita nyo talaga kung gaano ka, parang siya nga yung pinaka-top sa mga serye, di ba? Ngayon kasi si Carla na. So parang siya, I think siguro kung hindi to tumigil ngayon, do you agree that siya yung magiging reyna? Agree ba kayo? Tanong lang naman, pre. At nang dahil na nga sa daming natatanggap nito ay nakapag-ipon ito kaagad ng pera sa kanyang bangko mga kalingap. Sana all. Masasabi kong napakatalino talaga ni Erica mga kalingap dahil nag-ipon muna ito habang marami ang nagbibigay sa kanya mga kalingap. Goods yun, dapat mag-ipon ka talaga kapag may pera kang natatanggap, huwag kang masyadong impulsive kung ayaw magsisi sa huli. Diba? Kaya hindi nasasayang ang mga natatanggap nitong pera dati na nanggagaling mismo sa mga sponsor ni Kalingap Rab. Okay. At ngayon naman mga Kalingap ay unti-unti nang naliwanagan ang lahat sa kung ano ang katotohanan sa pag-alis ni Erica mga Kalingap dahil sa nangyayari ngayon sa kanyang lola na dati ay kung ating maalaala mga Kalingap sa sinabi ni Erica na ang lolo at lola anya niya ang pinagkukuhanan niya ng lakas mga Kalingap. Yun lang. Tapos ngayon may mga lumalabas na issue na hindi siya against sa mga claim nito dati. Nako. Dahil sa ito anya ang nagpalaki sa kanya at nag-alaga simula noong siya pa ay bata pa mga Kalingap. Kaya nagulat na lang ang lahat sa kumakalat na balita ngayon sa pagkakasakit. Sayin muna natin. Gandang umaga po. Garve po, sinabi ni Erica po, anak ni Ate Jenny si Kenji. Kahit siya kay Ate Jejemon Erica niyan ay sabi po niya Ate Dalawin naman niyo si Lola kasi nasa ospital. Alam po ninyo sagot, Erica, bakit wala ba kayo pang bayad sa ospital? Hindi namin kailangan pera nila. Ang amin man lang, yung lola niya puntahan niya habang buhay pa. Garvin naman. Talaga ba? Meron ganun. Sana mag-reply si Erica dito kung ano yung sagot niya or response niya dito. Ng lola ni Erica ngayon mga Kalingap at hindi nga makuha-kuha ni Erica na puntahan ang kanyang lola mga Kalingap. Talagang napakasinungaling talaga ni Erica mga Kalingap at talagang nabubulag na ito ng husto sa pera na natatanggap nito buwan-buwan mga Kalingap. Nako po.
Dahil sa sinabi ko na nga ito dati sa nakaraang ginagawa nating mga video patungkol kay Erica mga kalingap na ang totoo talagang dahilan sa pag-alis ni Erica ay dumirikta na nga si Sir Jun A sa kanya mga kalingap at Yun din yung mostly naririnig natin, ano, yung pagrekta niya sa sponsor. Tapos yun, again, decision niya naman yan. Wala naman tayong pwedeng gawin dyan kasi yun, that's her freedom, or I mean, that's her decision. Diba? Siya is siya. So, siya ang masusunod sa kung ano yung gusto niya. Dati magagawa dyan. Tuloy. nagsimula ang lahat na si Erica hindi ito nagdalawang isip na umalis dahil sa may susuporta na sa kanya na isang milyonaryo mga kalingap. Nako. Kaya hindi nga tayo nagkamali sa ating mga sinasabi dati na ang pinakaunang rason talaga ni Erica sa kanyang pag-alis ay si Sir Jun A talaga mga kalingap. Dahil sa palagi na kasing kumukontak direkta si Sir Jun A kay Erica mga kalingap. Kayo din ba? Yun din ba yung pinaniniwalaan nyo na dahil sa sponsor kaya siya umalis? Kasi kung tutuusin, sobrang laking opportunity nun na masali ka sa mga serye. Tapos kung wala ka man lang dahilan, aalis ka, parang ano talaga, magtatanong yung taong bayan na, ano ba talaga yung dahilan? 'Di ba? Great opportunity na yan eh. Pwera na lang siguro kung mahiyain ka masyado. Pero I think hindi naman siya mahiyain, 'di ba? 'Di ba? May confidence nga siya habang binablog siya eh. So, yeah. Yun na lang talaga yung last option, or I mean, last na pwedeng tingnan anggulo ng taong bayan dito na yun, baka nga dahil sa sponsor kaya naglakas loob na umalis. Ano. I think may point din naman yun kasi syempre, di ba? At kaya nga binabawi ni Sir Jun A ang pera na ibinigay niya kay Kalingap Rab at para si Erica na mismo ang magpapatayo ng bahay nila mga kalingap. Yun lang. Dati ay naghinala lang ang karamihan ngunit ngayon ay nagkatotoo na lang ang mga hinala. Dahil sa ipinakita ni Erica na pag-uugali ngayon na nakatikim lang ng kasaganahan sa buhay ay bigla na rin tinalikuran ang mga malalapit nito sa buhay lalo na ang kanyang lolo at lola mga kalingap. Yun lang. Diyan talaga actually sabi nila diyan daw masusukat yung yung ng tao kapag yung ugali ba? Or yung basta something like that na kapag ka mapera ka na. Pero actually guys, hindi naman talaga natin pwedeng sabihin though hindi siya subjective din kasi siya eh. For example, tayong mga mahihirap, of course, tinitingnan natin yung mga yumayaman na mga kamag-anak natin na wala na, nag-iba na yung ugali, hindi man lang makalingon sa pinanggalingan, hindi man lang hindi na nakikilala yung mga kamag-anak, hindi man lang nagpapadala ng dito, pa ice cream, pa cake, pa inom or whatsoever. Yun yung kadalasang bukang bibig natin sa mga tawag diyan, mga kamag-anak na yun nga umaasenso sa buhay. Pero actually guys, kapag ikaw na mismo yung halimbawa ganyan kumakayod ka na, like for example, naging seaman ka, naging nurse ka, nag-abroad ka, naging OFW ka, nagkaroon ka ng trabaho na masagana, nag-business ka, yun, especially yung business. Men, alam nyo kung gaano kahirap yung struggle sa buhay. 'Di ba? Like, kahit nasabihin mo na, may business na ako, puhunan 50K, malamang hindi ka talaga padalos-dalos na magbigay ka sa mga, bibigyan, randomly, magbibigay ka birthday ng kamag-anak mo, ng anak ng pamangkin mo, or pamangkin mo, or mga, mga pinsan mo, mga tiyahin mo, whatsoever. Di, yung 500, sabihin na natin yung 500, hindi madaling kunin yon. Tapos syempre, ang ibang tao kasi, tinitingnan nila yon as kuripot, ang damot, porkit nagkaroon lang ng negosyo. Hindi na marunong lumingon sa pinanggalingan, wala man lang painom dito. Men, kung namumuhunan ka sa negosyo, yung 500 na yan, tubo mo na rin yan ng 2 araw, tapos wawaldas-waldasin mo yan. Ito din kasi yung kadalasan nakikita kong problema dito sa yung mga relative thing. Para sa kanila, porket may negosyo na yung tao,
Ang liit lang naman ng 500 para sa ano mo eh. Ang value ng tindahan mo 50K eh. Ang liit lang naman ng 500 para sa iyo. Pero hindi nila naisip na yung 500 pesos na yun, tubo mo na yun ng 3 araw or ng 2 araw. 'Di ba? Yung pagod mo doon, 'di ba? Paano mo iro-roll yung business? Kaya pasensya na siningit ko lang kasi minsan kasi nagkakamali tayo dito na kapag ka nagbago or umasenso na daw yung buhay, iniiwan na lang natin yung mga something kamag-anak natin. Siguro bigyan pa natin sila ng pagkakataon na baka nag-grind lang din sa buhay, may magandang pang plano para sa inyo or whatsoever. Though itong kay Erica, hindi naman natin masasabi kung ano talaga yung motive or yung reason niya kung bakit iniwan niya yung lola at lolo niya, no? Pero hindi ko naman sa kinakampihan siya, hindi ko din naman siguro nilagay ko lang din yung perception ko dun sa mga ibang stories kasi may mga kakilala kasi ako na halimbawa ganyan, nakapag-abroad sila or naging seaman sila or meron sila mga negosyo, parang binabato sila ng mga masasakit na salita ng mga kamag-anak nila na kesyo ganyan, kesyo ganto, 500 lang kuripot ang damot, 'di ba? So siguro hindi natin yan malalaman kung hindi tayo yung nag-grind na talaga sa buhay kung hindi mo maranasan kung gaano kahirap kunin yung 500 pesos, 'di ba? So yun lang naman, tuloy. Haba ng sinabi ko doon. Hindi lubos inisip ni Erica na ang dahilan ng lahat sa kanyang nararating ngayon ay si Kalinga Prab ang nagbigay daan sa kanya upang makilala siya ng karamihan at pati na rin kay Sir Jun ay mga kalingap. At ang hindi katanggap-tanggap pa doon ay nakuha pa nitong magsinungaling kay Kalinga Prab mga kalingap, at kaibigan ni Erica may isiniwalat. Ano kaya yan? naman kaya ito? Yan ang atin ang malalaman ngayon mga kalingap. Si Erica ay nabuking na ngayon dahil sa nagbago ang pag-uugali nito, at naipagsabi ng kaibigan ni Erica na mabuti na lang anya na hindi ito natulungan ni Kalinga Prab dahil sa napakasama na ng pag-uugali ngayon. Yun. So yun lang naman guys. So kita nyo naman yun. Again, mula yun kay Kalinga TV, support nyo yan. Syempre, original video link in the description box below. Also, Kalinga Prab support nyo yan. At syempre, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino AC. So kita nyo naman yun. Yun pala yung nangyari kay Erica. Actually, nung sinabi nila na na halimbawa ganyan, si Erica, nung una, sobrang close niya sa lola at lolo niya nung time pa na binablog siya. Pero ngayon nga, may mga lumalabas na mga, mga article. Hindi siya article eh. Yung may nag-comment or nag-post ba na, grabe si Erica, tinawagan para bumisita sa lola, sinabi na, wala ba kayong pambayad ng ospital? Something like that, diba? Yun, I think si Erica lang na nakakalam kung bakit niya ginawa yun or whatsoever, diba? Pero yun, wala na din naman talaga kasi tayong update kung ano na yung estado ng buhay ni Erica. So, I think hindi ko rin masasabi kung ano talaga yung totoong nangyari dyan. So, kayo na lang talaga yung bahalang humusga kung ano yung nasa likod ng istoryang yan. But yun, siguro nagbibigay lang din ako ng opinion ko doon, based na rin sa mga mga experience ng mga kakilala ko na kasi sila sila yung na kwentahan siya ng pamangkin ng kamag-anak. Though itong kay Erica naman, kita niyo naman yung sabi dito na hindi naman kami sa pera niya, ang gusto lang talaga namin ay tawag diyan, dumalaw siya sa lola niya. Yun, I think red flag yun. Kasi baka hindi natin alam. Yan na yung huling pagkakataon or whatsoever. Diba? Huwag naman sana. Pero, yun, kesa naman magsisi ka sa huli, diba? Dahil lang sa takot mo na may mga ganyan-ganyan. Pero, I think, magulo na yung nila, family nila. Like, iba kasi itong pamilya kapag may lamat na, tapos pareha kayong ma-pride or hindi siya totally parehang ma-pride. Yung parang walang hindi nga, parang ganun na nga, yung walang maglo-lower pride ba dahil nga both parties ay parehang nasaktan, nagkabatuhan na ng mga masasakit na salita, nagkasira na sa social media. So sobrang hirap na talagang ayusin 'yan. But yun, sana nga soon may sa kanila parties may
magpakumbaba ba. Pero I think it takes time. Ano? So sana hindi nga naging huli ang lahat at yun, maayos nila yan. Kasi syempre, mas maganda talaga yung wala kang hinanakit sa puso mo ano patungkol sa mga relatives or kamag-anak mo kasi yun. So ano ba? Naguguluhan ako sa mga pinagsasabi ko nasingit ko kasi yung something na mga pera-pera, walang utang na loob or whatsoever. Kapag kausapang pera din talaga kasi sobrang subjective niyan eh. Yun nga sabi ko sa inyo, though meron din talagang mga tao ano na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan or meron talagang mga tao na nagbabago na kahit milyonaryo na, humingi lang ng 2,000 or 5,000 na pang-birthday yung lola, nanay, kamag-anak, hindi talaga magbigay kahit obviously mayaman na. Meron talagang mga ganon. Pero syempre, wala naman tayong magagawa dyan kasi yun nga, pera din naman nila yan. Pera na lang siguro kung hindi siya pera. Yung iba kasi sa atin dito, yung for example, habang nag-aaral pa lang siya, nag-aabot ka ng ano ba, pangbaon or whatsoever. Syempre, yung mga taong yun din naman na nag-a-assist sa'yo bago ka naging matagumpay ngayon, syempre sila, di din nila maiwasang masaktan na, grabe, tinulungan ko tong taong to pero ngayon, ini-chapwera ako. Meron din talaga mga tendency or mga senaryo na ganun, pero wala tayong magagawa dyan. Nangyayari din talaga yan. Meron talaga mga tao na parang nakakalimutan nila yung past nila dahil siguro na ano na rin ba, na sasapawan na rin ng hatred or na babarikadahan na rin ng ano ba, ng sama ng loob. Tapos yun nga, sa another side naman, tayo, ilagay din natin sa isip natin yung ibang mga kamag-anak natin or mga ano na kapag yun nga, meron na silang business, may trabaho, nag-abroad, nag-isiman, naging kung ano pa man sa ibang bansa na kumikita ng malaki para sa inyo, sana intindihin din natin na kung bakit hindi sila makapagbigay. Ano? Kasi in the first place, hindi naman talaga nila obligasyon na bigyan tayo eh. 'Di ba? Like, ano na lang talaga, maghintay na lang talaga tayo kung gustuhin nilang magbigay, bilang ano na lang. 'Di ba? Hindi na yung para siraan mo pa sa social media na, grabe naka-abroad lang. Yabang na, hindi na makapagbigay ng kahit 500 na pang inom mo, mga ganun ba. Kasi isipin mo na lang, hindi lang ikaw yung kamag-anak niya, men. So, halimbawa, nag-abroad siya. Tapos nanghingi ka ngayon ng 500. Tapos syempre, dahil matabil yung dila mo, nasaktan siya, binigyan ka ng 500 para matahimik na. Bakit yung ibang kamag-anak hindi din ba manghihingi yun? So, kapag meron na siyang 5 kamag-anak, ubos na yung 2,500 niya. 'Di ba? Kaya yung iba parang pinipair or pinapatas niyo na lang man, okay, wala akong bibigyan. Ganon din yung ano ba? Something na ano na sana intindihin din natin sila no. Hindi yung puro na lang tayo ano agad na yumabang lang nag-iba na. So pasensya na if medyo na-link ko yun kasi yun nga usaping ganito. Sabi ko sa inyo subjective naman to yung scenario ni Erica na kung totoo man na hindi niya na something nilingon yung mga ano niya, kamag-anak niya. Other side yon tapos yun nga, other side naman, hindi porket madamot yung ibang tao na mga nakikilala nyo ay ano talaga, nag-iba na talaga yung ugali. Malay natin may pinag-iupunan, di ba? Gustong magpagawa ng bahay, gustong bumili ng sasakyan, gustong magpakasal or whatsoever. So, intindihin na lang talaga natin. So, that's it na lang muna kasi tumaba na yung video, men. So, again, Kalingap TV, Filipino is like, comment, share, subscribe, Filipino is out.